Nakikita mo ba yung building na yan? Magkakaroon din ako niyan. Yun ang nakangiting sabi ni Miguel habang nakatingin sa mga building na nadaraanan nila. Nakasakay siya sa bus, katabi ang isa niyang kaklase na kasama sa field trip na iyon. Mabuti na lang at matalino siyang estudyante. Nasama siya sa mga estudyanteng nabigyan ng libreng field trip ng mayor sa bayan nila. Kung hindi siya nakasama, hindi niya makikita ang mga matatayog at magagandang building sa Maynila. Tumawa ang katabi niyang si Janela. Paano ka magkakaroon ng ganyan? Sa probinsya naman tayo nakatira. May dagat at mga bundok. Saka ang layo ng Maynila. Lumingon siya sa kanyang kaibigan. Bakit? Saan mo ba balak magtrabaho kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral? Ako, ayaw ko sa probinsya. Gusto kong umalis doon tsaka mas maraming oportunidad dito sa syudad. Sandaling natigilan si Janela. Aalis ka sa atin? Tumango naman siya. Oo, malaki ang ambisyon ko para sa sarili ko at para sa pamilya ko. Nag-aaral ako ng mabuti para makaahon kami sa hirap. Para hindi na palaging nangungutang ang mga magulang ko sa tindahan. Mataas ang pangarap ni Miguel para sa sarili niya. Gusto niyang maging isang negosyante o kahit makapasok sa corporate world at gumawa ng pangalan. Kaya nga ang makita ang lugar, maayos na empleyado na nadaraanan ng bus na sinasakyan nila, namamangha na siya kaagad. Mas lumalaki ang kanyang ambisyon. Sa mataong lungsod ng Maynila, kung saan hinahalikan ng mga skyscraper ang kalangitan, ang batang si Miguel ay natagpuan ang kanyang sarili sa gitna ng bagong pangarap. Ilang sandali pa, tumigil na ang bus na sinasakyan nila. Excited siyang bumaba. Umawang ang bibig niya sa pagkamangha. Hindi talaga sa field trip nilang science fair siya nananabik, kundi sa mga naglalakihang building sa syudad. Sa sobrang abala niya sa pagtingin, hindi niya napansing na palayo na siya sa mga kasama niya. Isang lalaki ang nakabangga niya. Umawang ang bibig niya lalo sa halo-halong emosyon. Gulat, pagkamangha at kaba, lahat ng yun nararamdaman niya sa sabay na pagkakataon. Mr. Rockwell, ayos lang po ba kayo? Tanong ng isa sa mga gwardya na humarang sa kanya. Nakasuot ng pinasadyang suit ang lalaking tinawag na Mr. Rockwell. Napalunok siya. Kilala niya ang lalaking nasa harap niya. Isa ito sa mga hinahangaan niyang malaki na ang nagawa sa mundo ng negosyo. Umiling naman si Mr. Rockwell at pumunta sa harap niya. Anong pangalan mo? May field trip kayo? Bakit humiwalay ka sa mga kasama mo? Napalunok siya. Namamangha pa rin sa taong nasa harap niya. Mr. Rockwell? Tumaas ang kilay nito at bumaba ang tingin sa ID niyang nahulog na pala. Kilala mo ako, Miguel? Para sa edad mong yan, hindi ko inasahang makikilala mo ako. Sino nga bang mag-aakala sa isang 13 anyos na si Miguel na anak lang ng mga trabahadora sa isang hasyenda sa probinsya na magkakaroon ng hilig sa mundo ng korporasyon? Mataas ang kanyang ambisyon. Gusto niyang mapabilang sa mundong pangarap niya, kaya kinikilala niya ang mga taong pwede niyang sundan ang daan. Gusto ko pong maging katulad ninyo. Gusto ko rin pong maging isa sa pinakamagaling na negosyante sa bansa. Lakas loob niyang sabi. Seryoso ang mukha nito pero may kislap ng saya sa mga mata. Binigay nito ang ID sa kanya. Ilang sandali pa, may kinuha itong fountain pen sa suit nito at ibinigay sa kanya. Tinapik nito ang kanyang balikat. Sige, galingan mo. Magsikap ka. Hihintayin kita sa kumpanya ko, Miguel. Umalis na sa harap niya si Mr. Rockwell, kasama ang mga bodyguard nito. Tiningnan niya ang fountain pen na ibinigay sa kanya. May initials doon ng lalaki. Napangiti ang bata. Miguel, anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Janela at patakbong lumapit sa kanya. Hinahanap ka na ni ma'am. Huwag kang araw hihiwalay, di ba? Ngiti-ngiti siyang lumingon kay Janela. Nakita ko yung idol ko. Ha? Hinawakan niya ng mabuti ang fountain pen na ibinigay sa kanya ni Mr. Rockwell. Mas lalo siyang nagkaroon ng motivation. Tiningnan niya ang buong lugar na iyon. Ipinapangako ko, babalik ako rito. Hintayin niyo ako. Pangako niya sa kanyang sarili. Mula noon, niyakap ni Miguel ang hinaharap ng may bagong katapangan at determinasyon. Handa na siyang iukit ang sarili niyang landas sa mundo ng korporasyon.
Dahil sa inspirasyong nakuha niya kay Mr. Rockwell, nagsimula si Miguel sa isang paglalakbay na magdadala sa kanya sa mga bagay na pinapangarap niya. Makalipas ang 10 taon, sa gitna ng mataong lungsod, natagpuan ni Miguel ang kanyang sariling nakatayo sa labas ng grand entrance ng kumpanya ng Rockwell. Katulad ng pangako niya sa sarili niya, 10 taon nang nakakalipas, bumalik siya sa lugar na iyon. Fresh graduate pa lang siya pero susubok pa rin siya. Gagalingan niya para matanggap siya doon. May halong kaba at excitement na bumaha sa loob niya. Inayos ni Miguel ang kanyang kurbata. Inayos niya rin ang kanyang postura habang naglalakad papunta sa glass door. Sa loob, naghihintay na ang job interview niya. Sa pagpasok sa makintab at modernong mga opisina, ramdam niya ng mga professional ang makakasama niya. Itinuro siya ng receptionist sa isang maaliwalas na waiting area. Habang nakaupo siya roon, pinagmasdan niya ang buong paligid. Siya lamang yata ang parang batang manghang-mangha. Samantalang ang mga kasama niya, abala sa pag-iensayo ng mga sasabihin ng mga ito sa loob. Hindi nagtagal, pinapasok si Miguel sa silid. Sinalubong siya ng panel ng mga interviewer. Bawat isa may otoridad. Sa kabila ng kanyang kaba, pinilit ni Miguel na confident na ngumiti. Nagsimula ang mga tanong. Sinuri ng mga ito ang kanyang kaalaman, kakayahan at mitiin. Sinagot ni Miguel ang bawat isa. Nagsimula ang mga tanong. Sinusuri ng mga ito ang kanyang kaalaman, kakayahan at mitiin. Sinagot ni Miguel ang bawat isa ng may determinasyon at katapatan. Pagiging tapat lang at lakas ng loob lang talaga ang baon niya sa araw na iyon. So, Mr. Cruz, sabihin mo sa amin ang tungkol sa experience mo at kung bakit ka interesadong magtrabaho para sa Rockwell. Tanong sa kanya ng isang interviewer. Tumango si Miguel. Kamakailan lang po, nagtapos po ako ng degree sa engineering. Bata pa lang po ako, pangarap ko nang magtrabaho sa Rockwell. Naniniwala po akong ang aking mga kasanayan at kaalaman ay malaki ang maidudulot sa kumpanyang ito. Tumango naman ang interviewer. Ngayon, mayroon akong medyo ibang tanong para sa'yo. Kung bibigyan ka ng chance na maging superhero, sino at bakit? Tipid na ngumiti si Miguel. Unique po ang tanong ninyo, ma'am. Well, sa tingin ko po, magiging si Iron Man ako. Hindi lamang dahil sa isa siyang genius na engineer katulad ko, pero dahil din ginagamit niya ang kanyang katalinuhan at pagkamalikhain upang malutas ang mga problema at gawing mas magandang lugar ang mundo. Bakas ang pagkabilib sa mukha ng panelists. Interesting ang sagot mo. At paano sa palagay mo naaayon ang mga kakayahan mo at katangian kay Iron Man? Tuluyang lumawak ang ngiti ni Miguel. Naniniwala po akong tulad ni Iron Man, palagi akong naghahanap ng mga makabagong solusyon at mayroon akong malakas na motivation para gumawa ng positibong epekto. Isa pa, naniniwala rin po akong gwapo po ako. Kaya ko pong magdala ng suit and tie sa matikas na paraan, katulad ni Tony Stark. Tumawa ang panel, maging ang mga kasabay niya, hindi rin napigilang tumawa. Bumuga siya ng malalim na hininga, hangad niyang hindi nayabangan ang mga ito. Marami kasing mga taong napagkakamali ang kayabangan sa confidence. Tumango ang interviewer. Gusto ko ang confidence mo, Mr. Cruz. Sa tingin ko, makakagawa ka ng magandang ambag sa aming team. Welcome sa Rockwell. Umawang ang bibig niya. Talaga po? Tanggap na po ako? Yes. Sinapo niya ang kanyang bibig. Thank you so much po. Hindi na po ako makapaghintay na magsimulang magtrabaho sa Rockwell. Sa sobrang saya niya, pinasalamatan at kinamayan niya ang mga panelist. Habang naglalakad siya palabas ng silid, isang pakiramdam ng pagmamalaki at tagumpay ang bumalot sa kanya. Bukas na ngayon ang mga pintuan ng mga pagkakataon para sa kanya. Huminga siya ng malalim. Napangiti siya. Tumawag agad siya sa kanyang mga magulang upang ibalitang natanggap na siya. Pagkatapos ng tawag, lumingon ulit siya sa Rockwell. Hintayin mo ako, Rockwell. Yayanagin ng isang Miguel Cruz ang corporate world. Panata niya sa sarili. Nakatayo si Miguel sa gitna ng bukid. Kahit papano, mamimiss niya ang probinsya kung saan siya lumaki. Magiging engineer at ganap na empleyado na siya ng Rockwell. Nilabas niya ang fountain pen na binigay sa kanya ni Mr. Rockwell noong bata pa siya. Nangarap ako, nagsikap ako, tutuparin ko ang pangako ko. Magkikita na ulit tayo.
Nakangiting sabi niya. Miguel! Napalingon siya kay Janela. Kumunot ang noo niya nang makita ang babae. Nagmamadali itong tumakbo papunta sa kanya. Bago niya pa ito nasabihang mag-ingat, nadulas na ito at bumagsak sa liguan ng kalabaw. Napamura si Miguel. Naku naman Janela, anong ginagawa mo? Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maaawa dito. Itim na itim ang mukha nito hanggang dibdib, punong-puno ng putik. Hindi na makatayo ng maayos ang kaibigan niya. Bubuhati niya sana pero tumili ito ng malakas. Nanlaki ang mga mata ni Janela. Diyan ka lang, huwag kang lalapit sa akin. Bakas ang gulat sa mukha niya. Bakit naman? Mukhang hindi ka makatayo. Tutulungan na kita. May sprain ka yata sa paa. Mariin itong umiling. Huwag ka sabing lalapit. Mabaho ako. Bumuntong hininga siya. Bakit ka ba tumatakbo papunta sa akin? Napailing si Miguel. Lumapit siya rito at walang salitang binuhat ito. Napatili na naman ang dalaga. Pero natahimik na rin ang dalhin niya sa may poso. Tumungga siya ng tubig habang nakasahod naman ito roon sa dulo at nagbabanlaw. Napangiti siya. Pagkatapos ng araw na yon, magbabago na ang daloy ng buhay niya. Sasanayin niya ang sarili niyang mamuhay sa syudad. Nananabik na talaga siya sa simula ng pag-abot niya sa kanyang mga pangarap. Inaya niya ito sa kubo. May tuwalya roon, kaya nilagay niya sa mga balikat nito. Naupo sila at pinagmasdan ang paglubog ng araw. Napalunok si Janela. Talaga bang sa Maynila ka na magtatrabaho? Napangiti siya at marahang tumango. Oo, natanggap ako sa pangarap kong kumpanya. Naniniwala ka ba? Nakuha ko ang trabaho sa Rockwell. Hindi na ako makapaghintay na magsimulang magtrabaho bilang isang engineer. Magkakalayo na tayo. Na-assign din ako sa ibang branch. Sa bangko sa Cebu na ako magtatrabaho. Imporma nito sa kanya. Bumagsak agad ang tuwa sa dibdib niya. Masaya ako para sa'yo. Mag-iingat ka dun ha. Mariin itong pumikit. May gusto akong sabihin sa'yo. Ano naman yun? Huminga ng malalim si Janela. Mahal kita Miguel. Mga bata pa lang tayo. Mahal na kita. Umawang ang bibig niya sa gulat. Hindi siya makapaniwala sa inamin ng kaibigan niya. Wala man lang siyang kaide-ideya. Bigla nitong sinapo ang mukha niya. Makinig ka. Huwag kang maghahanap ng iba ha. Alam kong wala ka pang interes sa love life kasi busy ka sa pangarap mo. Gawin mo lang yon. Magsikap ka lang munang maging successful gaya ng ambisyon mo. Huwag ka munang maghahanap ng lalandiin ha. Hintayin mo ako. Kapag bumalik ako, kung gusto mo, kahit ako pang manliligaw sa'yo. Hindi pa rin siya makarecover sa gulat. Teka, anong sinabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Miguel nang bigla na lang siyang hinalikan ni Janela sa mga labi. Hindi niya inaasahan yon. Sa gulat niya sa nangyaring halik, hindi niya napigilan ang babae nang tumakbo ito. Nang mahimasmasan si Miguel, natawa na lamang siya. Ano? Mahal niya ako? Matagal na't liligawan pa? Ginulo niyang buhok. Malakas siyang tumawa. Parang baliw sa gitna ng bukid. Pareho lang din naman sila ng nararamdaman. Mahal niya rin si Janela. Gayunpaman, pareho nilang alam ang mga priority nila sa buhay. Nangalumbaba siya sa hamban ng kubo. Sige, hihintayin kita, Janela. Habang iniimpake ni Miguel ang kanyang mga gamit, puro paalala ang natatanggap niya sa mga magulang niya. Naiintindihan niya naman ang pag-aalala ng mga ito. Mag-ingat ka sa Maynila, anak. Mataimtim na payo ng kanyang ama. Nag-aalalang hinawakan siya ng nanay niya. Proud kami sa'yo, pero tandaan mo, malaki ang lungsod ng Maynila, Miguel. Mapanganib doon. Mag-ingat ka ha, ingatan mo ang sarili mo palagi. Tumango bilang pagsang-ayon ang kanyang ama. Tama ang nanay mo, Miguel. Alam kong may kakayahan ka at responsable. Pero nag-aalala pa rin kaming mag-isa ka roon. Napangiti siya. Huwag po kayong mag-alala. Magiging maayos po ako roon. Mas mag-iingat po ako at palagi po akong tatawag sa inyong dalawa. Niyakap siya ng kanyang ina. Gusto lang naming ligtas ka. Bumaha ang kapanatagan sa dibdib niya.
Pangako po, mag-iingat ako at sisiguraduhin ko pong bibisita ako sa bahay tuwing may pagkakataon ako. Alam naming magiging maayos ka sa bago mong trabaho, anak. Saad ng kanyang ama. Napangiti muli si Miguel. Opo naman, tatay. Umalis na nga si Miguel patungong Maynila. Nakahandusay sa kanyang harapan ang lungsod. Nahihilo siya sa mga nagtataasang mga gusali at mataong mga lansangan. Gayunpaman, handa na siya. Naghihintay na sa kanya ang maliit niyang apartment. Sa pag-aayos niya sa kanyang bagong kapaligiran, naramdaman ni Miguel ang kasiyahan. Hindi niya nakasanayan ang ingay sa lungsod, pero pangarap niya pa rin. Isang matinding kaibahan na buhay iyon kaysa sa buhay probinsya. Naaalala niya tuloy ang mga paalala ng mga magulang niya. Kinabukasan, sinimulan ni Miguel ang kanyang unang araw sa kumpanya ng Rockwell. Nasasabik at kinakabahan sa parehong pagkakataon, pero alam niyang kailangan niyang gumawa ng magandang impresyon. Nginitian siya ng isang senior engineer. Welcome sa Rockwell, Engineer Cruz. Natutuwa kaming kasama ka sa team. May ngiti ng pasasalamat sa mga labi niya. Salamat, Engineer. Excited na po ako. Sa pag-aayos ni Miguel sa kanyang bagong trabaho, nagsumikap siya at pinatutunayan ang kanyang sarili na isang mahalagang asset sa kumpanya. Maghanda kayo. May presentation daw mamaya. Ayusin niyo at a-attend si Mr. Rockwell. Anunsyo ng head engineer. Tumingin ito sa kanya. Engineer Cruz, ikaw ang assign sa presentation. Ayusin mo ha. Tumango siya kaagad. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Hindi siya makapaniwalang makikita niyang muli si Mr. Rockwell. Nilabas niya ang fountain pen na ibinigay nito sa kanya noon. Lumipas ang mga taon, nasa kanya pa rin iyon. Alam niyang mamahalin iyon. Pwede niyang ibenta ng magkasakit ang kanyang ama pero hindi niya ginawa. Mahalaga sa kanya iyon at nagsisilbing lucky charm niya sa nagdaang mga taon. Batid niyang marami pa siyang hamong pagdaraanan pero kakayanin niya iyon. Hindi siya magpapatalo, magiging successful din siya. Tiningnan niya ang cubicle niya. Isang lugar ng mga pagkakataon at bagong simula ang ilalagay niyang alaala roon. Simula ng araw na yon, hindi inasahan ni Miguel na ang meeting na iyon ang magiging simula ng pagbabago sa takbo ng buhay niya. Isang pagkakataon ang lumitaw para kay Miguel na ipakita ang kanyang mga ideya sa kagalang-galang na CEO ng kumpanya na si Mr. Rockwell. Kinakabahan, ngunit determinado, ibinuhos ni Miguel ang puso niya sa kanyang presentasyon. Habang nagsasalita siya, kumikinang ang mga mata niya sa sigasig. Lihim siyang nananalig na ma-approve ang project na iyon. Samantala, nakaupo naman si Mr. Rockwell sa leather seat nito. Pinagmamasdan siya nito ng may interes at alam niyang sa mga oras na yon, alam niyang naaalala siya nito bilang batang nangarap noon. Kumusta po, Mr. Rockwell? Salamat sa pagbibigay mo po sa akin ng pagkakataong ipakita ang mga ideya ko po sa presentation. Nakangiting saad niya rito. Ngumisi naman ang lalaki. Ikaw yung bata 10 years ago, di ba? At yung fountain pen ko, talagang nagpakita ka talaga ulit sa akin. Tumango naman siya. Seryoso po ako sa pangarap ko, Mr. Rockwell. Tinapik nito ang balikat niya. Naniniwala akong malayo ang mararating mo. At no problem, Engineer Cruz. Dapat kong sabihin, lubos akong humanga sa presentation mo. Mayroon kang likas na talento para dito, para sa kumpanya ko. Hindi ako naniniwalang walang dahilan ng aksidente nating pagkikita noon. Alam kong magbibigay ka ng pagbabago sa kumpanya ko. Parang may yumakap sa puso niya. Thank you, sir. Newbie pa lang po ako dito sa company pero excited na po akong matuto at mag-contribute sa abot ng makakaya ko. Namulsa si Mr. Rockwell. Well, hindi naman madalas na humanga ako sa mga newbies pero nakuha mo agad ang aking pansin. Kaya naman, napagdesisyonan kong gawin kitang apprentice. Umawang ang bibig ni Miguel. Ano po? Sure po ba kayo? Gagawin niyo po akong apprentice? Isang malaking karangalan po yan, sir. Hindi ko po matatanggihan yan. Mahinang tumawa ang boss niya. Wala akong duda tungkol sa'yo. Kahit ngayon pa lang kita nakilala, malaki ang potential mo, Engineer Cruz. At naniniwala akong maaari kang gumawa ng isang mahalagang kontribusyon sa kumpanya ko. Tumango siya kaagad. Gagawin ko po ang lahat, Mr. Rockwell. Talagang nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ito. Noon pa man po, hilig ko na po ito.
At talagang nasasabik po akong matuto pa at mula pa sa inyo. Gusto ko pong magkaroon ng malaking bahagi sa industriyang ito. Ngumisi naman ang negosyante. Natutuwa akong narito ka. Siguradong marami kang matututuhan sa akin. Basta ayusin mo lang. Makakagawa ka ng pangalang tatatak sa lahat. Nakipagkamay siya rito at halos yumuko na sa labis na pasasalamat. Salamat sir. Hindi po ako magpapabaya. Magsisika po ako at patunayang karapat-dapat ako sa chance na ibinigay mo po sa akin. That's the spirit, Miguel. Malaki ang pag-asa kung kakayanin mo. Nagagalak akong napili mo ang Rockwell na maging kasama mo sa iyong journey. May bahid ng ngiting saad pa nito. Nang makaalis si Mr. Rockwell, hindi pa rin siya makapaniwala. Para lang siyang nananaginip. Humanga sa presentation niya ang kanyang boss. Nakita nito ang potensyal niya. Inalok siyang maging apprentice nito, isang pambihirang pagkakataong hinahangad ng maraming batikang profesional. Sa pusong punong-puno ng pasasalamat at pananabik, tinanggap ni Miguel ang alok. Napangiti siya. Nararamdaman niya na ang tagumpay niya sa Rockwell Engineering Firm. Habang ang mga araw ay naging buwan, naging maganda ang reputasyon ni Miguel sa industriya ng engineering. Hinangaan ng mga kasamahan niya ang kanyang dedikasyon sa trabaho. Hindi lamang nakuha ni Miguel ang tiwala ni Mr. Rockwell, kundi gumawa rin siya ng sariling daan sa mundo ng engineering. Sa bawat tagumpay, tumaas ang kumpiyansa ni Miguel sa sarili. Tinanggap niya ang mga hamon ng walang takot. Isang binata lang siyang nangahas na mangarap. Ayaw niya nang maging mahirap. Umalis siya sa probinsyang kinalakihan niya at habang nakatayo siya sa tugatog ng tagumpay, pinagmamasdan niya ang tanawin ng lungsod. Batid niyang sa pagkakataong iyon, naabot niya na ang matagal niyang pinapangarap. Ngunit ang tagumpay na tinatamasa, kayabangan minsan ang kakambal. Kung gaano katayog ang pangarap, ganoon na rin katayog ang pagmamalaki. Nakatitig si Miguel sa city lights. Nasa kondo siya, isa sa pinakamahal na condominium building sa bansa. Kitang-kita niya ang makulay na mga ilaw ng skyline. Sumasalamin sa kanyang malawak na bintana. Nagbuzz ang kanyang cellphone sa glass coffee table. Naputol tuloy ang tahimik na kapaligiran ng kanyang upscale na tirahan. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Miguel ang cellphone. Ang mga magulang niya ang tumatawag sa kanya. Nag-aatubiling sinagot niyang tawag. "Hello Miguel, kamusta ka na?" Bungad ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim. Hay nanay, ayos lang ako. Anong meron? Bakit ka napatawag sa akin? "Iniisip namin ang tatay mo, ang tagal mo nang hindi bumibisita sa probinsya natin. Namimiss ka na namin at gusto ka naming dito ka sana makapagbakasyon anak," sabi ng kanyang mga magulang. Nay, alam niyo namang may mga obligasyon ako sa trabaho at hindi ko pwedeng iwan na lang ang lahat para magbakasyon. Protesta ni Miguel na may halong frustration ng tono. Nahimigan niya ang pagtatampo ng nanay niya. "Pero Miguel, ilang taon na ang nakalipas mula nang umuwi ka. Gusto naming gumugol ka naman kahit kaunting oras dito sa atin at makasama ka namin ulit. Marami ring kamag-anak na gusto kang makilala." Napailing si Miguel. Alam ko, pero sa tingin ko, hindi ito ang tamang oras para pumunta ako dyan. Isa pa, hindi talaga ako nasisiyahang makasama ang mga kamag-anak na yan. Nung humihingi tayo ng tulong, halos lumuhan na kayo ng dugo para lang pautangin tayo. Hindi nila mapagbigyan. Tapos ngayong alam nilang successful na ako at maayos ng buhay natin. Saka sila babalik. Bakit sila aasang maaambunan ng grasya wala naman silang ambag sa success na tinatamasa ko ngayon? Alam ni Miguel na may point ang sinasabi niya. Hindi na nga sila tinulungan ng mga kamag-anak nila, hinusgahan pa. Isa rin iyon sa mga naging motivation niya kaya mas lalo siyang nagsumikap. "Anak, matagal na yon. Hayaan mo na lang. Pamilya pa rin natin sila at matutuwa silang makita ka," sabi pa ng kanyang ina. Napailing naman siya. Alam ko, pero successful na ako at ayokong makisama at makipagplastikan. Kilala niyo ako, Nay. Wala akong panahon sa mga yan. Mahihirap pa sila. Wala akong matutuhan sa mga ganyang klaseng tao. Inagaw ng tatay niyang cellphone. Miguel, hindi ka namin pinalaki ng ganyan. Anong sinasabi mo? Itinuro namin sa iyong maging mabait at mapagkumbaba anuman ang katayuan mo sa lipunan. At bukod ba, anong problema mo sa mahihirap? Hindi ba't dito ka lumaki? Dito ka nagsimula? Dito hinubog ang pagkatao mo.
kaya ka nasa ganyang posisyon ngayon. Hindi siya naniniwala sa sinabi ng ama niya. Nasa tugatog siya ng tagumpay dahil nagsikap siya at nagpursige siyang makaalis sa probinsyang iyon. Wala siyang nakikitang pag-unlad. Gusto niyang tumanggi pero hindi na lang niya ginawa para hindi na humaba pa ang diskusyon nila ng ama. Huminga siya ng malalim. Naiintindihan ko. Sorry pero ayoko lang makihalubilo sa kanila. Wala akong pinagsamahan sa kanila. Ang nanay niya naman ang nagsalita. Bisitahin mo kami. Miss ka na namin, anak. Hinilot niya ang sentido niya. Sige, pag-iisipan ko, pero wala akong maipapangako. Bumuntong hininga ito. Yun lang ang mahihiling namin. Mahal ka namin, Miguel. Huwag ka sanang magbago kahit malayo pa ang narating mo sa buhay. Tumango na lang siya. Mahal ko rin kayo. Ipapaalam ko sa inyo ang desisyon ko kapag may libre na po akong oras. Matiyaga ang mga magulang ni Miguel. Nakiusap ang mga ito sa kanyang magpahinga at magbakasyon siya sa probinsya. Napilit na lang din siya sa gustong mangyari ng mga ito. Magbabakasyon ka? Yon ang tanong ni Mr. Rockwell sa kanya. Tumango naman siya. Ayaw niya sana pero mapilit ang kanyang mga magulang. Tumikhim si Mr. Rockwell. Anyway, may girlfriend ka na ba? Marahan siyang umiling. Wala pa, busy pa sa work. Bakit mo natanong, Mr. Rockwell? Suminghap ito. Naghahanap ako ng nararapat na lalaki para sa anak ko. At isa ka sa mga napipisil ko para sa kanya. Umawang ang bibig ni Miguel. Nakakagulat na hinahanapan mo ng mapapangasawa ang anak mo. At mas nakakagulat po na ako ang gusto mo para sa kanya. Tumango naman ito. Oo, Miguel, isa ka sa magaling na negosyante at ang pangalan mo ay kilala na. Naniniwala akong ikaw ang perfect match para sa aking anak na babae. Tipid siyang ngumiti. But sorry to ask you this. Bakit po ako? Tiyak na may iba pang mga karapat-dapat na bachelors na mas bagay para sa anak ninyo. Mahinang tumawa si Mr. Rockwell. Kung nababalitaan mo, Miguel, medyo suway lang anak ko at naniniwala akong mayroon kang kakayahan na paamuin siya. May matibay kang pagkatao at nagtitiwala ako na kakayanin mo siya. Napalunok si Miguel. I see. Well, handa po akong makipagkita sa anak ninyo pagbalik ko mula sa bakasyon. Tumango si Mr. Rockwell. May tiwala ako sa iyo, Miguel, at naniniwala akong makikita ni Isabela ang parehong mga katangian sa iyo na nakikita ko. Magkakaroon tayo ng appointment as soon as possible. Sige po, sir. Puno ng pride niyang sagot. Pagkalabas niya sa opisina, may tagumpay siyang ngiti. Hindi niya alam na aalokin siya ng ganoon. Mas lalong naging malinaw ang ambisyon niya. Naniniwala na siyang kasing kahulugan ng pangalan niyang Miguel Cruz ang tagumpay. Kilala na siya sa kanyang matalas na katalinuhan sa negosyo at karismatikong presensya. Tumaas na siya sa hanay ng mundo ng korporasyon. Nasa magazine na rin ang pangalan niya. Na-publish na rin ang kanyang mukha at buhay sa mga prestigious publication. Naghatid ng mas mataas na ambisyon pa kay Miguel ang maging prospective fiancé ni Isabela. Sa loob ng maraming taon, idolo niya si Mr. Rockwell mula sa malayo. Hinahangaan niya ang husay nito sa pagbuo ng empire at matalinong pagdedesisyon. At ngayon, ang pag-asam na maging bahagi ng legacy na iyon, halos hindi ka pani-paniwala. Nakakaakit at nakakatakot ang inilatag sa kanyang offer ni Mr. Rockwell. Kung si Miguel ang magiging asawa ni Isabela, ang buong empire ng Rockwell ay mahuhulog sa kanyang mga palad. Isang mapanuksong kayamanan at kapangyarihan iyon para sa kanya. Teka, anong ibig mong sabihin ikaw ang gusto ni Mr. Rockwell para sa anak niya? Tanong ng kaibigan niyang si Jordan. Uminom siya ng kape. Gusto niyang pakasalan ko ang anak niya. Hindi pa sigurado pero sisiguraduhin ko. Nag-iisang anak lang siya ni Mr. Rockwell at natatanging tagapagmana. Kung pakakasalan ko siya, mas magkakaroon ako ng mataas na posisyon sa kumpanya ng Rockwell. Mas maganda pa yun sa inaakala ko. Magagawa kong umakyat ng mas mataas sa mundo ng korporasyon. Baka malampasan ko pa ang mga nagawa ni Mr. Rockwell. Nagulat ang kaibigan niya. Wow, Miguel! Hindi mo ba naisip na medyo nagiging gahaman ka na? Talagang gusto mong malampasan si Mr. Rockwell na matagal na sa industry at marami nang napatunayan. Kumunot ang noo ni Miguel.
Hindi naman ako gahaman. Marami lang akong ambisyon at ang pagkakataong binigay sa akin, ayaw kong palampasin. Tinapik nito ang balikat niya. Ingat ka lang, Miguel. Huwag mong hayaang bulagin ka ng ambisyon mo na yan. Ngumisi naman siya. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala. Sisiguraduhin kong mapapabilib si Mr. Rockwell at Isabela. Mapapangasawa ko ang anak niyang babae. Sisiguraduhin ko yun. Pagkaraan ng mga araw, natagpuan ni Miguel ang kanyang sariling nakatayo sa pamilyar na balkonahe ng bahay nila sa probinsya. Kararating niya pa lang pero kating-kati na siyang umuwi. Iniisip niyang mga gagawin niya para maging asawa si Isabela. Ilang sandali pa, pumasok ang nanay niya sa kanyang silid. Uy, Nay, may kailangan po ba kayo? Tanong niya rito. Ngumisi naman ito. Oo, Miguel, may gusto sana akong sabihin. May mga kamag-anak tayong magkakaroon ng pagbibinyag at salo-salo sa susunod na linggo at gusto nilang ikaw ang maging ninong ng kanilang sanggol. Tumango naman si Miguel. Okay yun, pero hindi naman talaga ako interesadong maging ninong. Kumunot ang noo ng nanay niya. Bakit hindi? Isang malaking karangalan at responsibilidad ang maging ninong anak. Halos hindi mo na rin nakikita ang mga kamag-anak natin. Kaya magandang pagkakataon ito upang makabanding mo sila. Umiling naman siya. Pinahahalagahan ko ang alok pero hindi ako interesadong dumalo. Nandito lang naman ako para sa inyo at hindi sa mga kamag-anak nating mapagbalat kayo. Bumuntong hininga ang kanyang ina. Miguel, huwag kang ganyan. Mahalagang mapanatili ang ugnayan ng pamilya natin. Papaano magiging maayos kung hindi natin puputulin ang nakaugalian? Tumango siya. Naiintindihan ko po yan. Pero alam niyo pong mayaman na ako. Hindi ko na kailangan ng anumang bagay mula sa kanila. Hindi ko kailangan ng tulong nila at wala naman silang pakinabang sa akin. Anak naman, ano na lang ang sasabihin nila? Nandito ka at ang lapit mo lang pero hindi ka makadalo. Mas magandang nagpapakita tayo ng pagmamahal at suporta para sa kanila. Sorry pero ayoko po talaga. Seryosong saad niya rito. Bakas ang pagkadismaya sa mukha ng kanyang ina. Miguel, binibigo mo ako. Pero nangako na kami ng tatay mo sa mga kamag-anak namin na pupunta ka. Inaasahan ka nila. Bumuntong hininga siya. Sige, pupunta ako. Pero dahil nangako na kayo ni tatay sa kanila. Napangiti ang kanyang ina. Salamat, Miguel. Ipinapangako kong hindi mo ito pagsisisihan. Tingnan na lang natin, ay. Dumating ang araw ng binyag. Sakay ng kanyang kumikinang na sports car, nagmaneho siya papunta sa simbahan. Naghahanap pa lang siya kung saan pwedeng mag-park, nakita niya na ang pamilyar na mga mukha sa labas. Pagdating sa matayog na simbahan, sinalubong si Miguel ng maingay na mga tao. Pagpasok niya sa engrandeng bulwagan, bumaling ang mga mata niya sa maningning na tanawin sa harapan niya. Mukhang late pa yata siya. Inabutan siya ng isang kandila. Humilera na siya sa mga ninong at ninang. Sisindihan ko na ang kandila mo, malumanay na sabi ng katabi niya. Napatingin siya sa katabi. Janela? Malawak itong ngumiti. Kumusta ka na? Long time no see, Miguel. Mahina siyang tumawa. Hindi ko alam na nakauwi ka na pala. Tumango naman ito. Oo, ano? May girlfriend ka na? Wala pa. Kinagat nito ang pang-ibabang labi. Magpapaligaw ka na ba sa akin? Hindi agad nakasagot si Miguel. May nararamdaman siya para kay Janela, pero hindi ang babae ang sagot sa pag-abot niya sa kanyang ambisyon. Hindi na natuloy ang pag-uusap nila. Nag-focus na lang sila sa binyag. Gayunpaman, hindi na mawala sa isip niya ang sinabi ni Janela. Nang matapos ang binyag, pumunta na sila sa handaan. Doon ay mas nagkaroon ng pagkakataong muli silang mag-usap ni Janela. Alam ng mga tao sa kanila kung gaano sila kalapit ng babae sa isa't isa. Tinutukso tuloy sila ng mga taong may relasyon na. At kung kailan nila balak na magpakasal kahit wala naman silang relasyon ni Janela. Kaya napag-usapan nila iyon nang sabay silang umuwi. Bumuntong hininga ang dalaga. Bakit ba hindi makaintindi ang mga tao? Hindi nila maintindihan ganito lang talaga tayo. Miguel, pasensya ka na. Na-offend ka ba kanina? Umiling naman siya. Hindi naman. Alam ko namang wala talagang namamagitan sa atin, Janela.
Kinagat nito ang pang-ibabang labi. Pero kahit ganon, ayokong tutuksuhin kanila. Baka mailang ka at alam mo naman din ang totoo, mahal kita, hindi pa rin yun nagbabago, Miguel. Bumuntong hininga siya. Peke itong tumawa. Alam ko namang hindi mo rin naman ako mahal. Hindi naman kita pinipilit na gustuhin ako pabalik. Palagi siyang naniniwala na ang tagumpay ay ang susi sa kaligayahan. Determinado siyang makamit iyon sa kahit anumang paraan. Alam niya sa sarili niyang mahal niya si Janela. Ngunit alam din niyang hindi ito ang susi sa tagumpay na hinahangad niya. Si Isabela ang pipiliin niya, hindi dahil sa pagmamahal, kung hindi dahil sa ambisyon. Nakita niya sa anak ni Mr. Rockwell ang isang landas patungo sa tagumpay na ninanais niya. Alam niyang madudurog niya ang puso ni Janela, pero mas mahalaga sa kanya ang maging successful. Seryoso niya itong tiningnan. Mas importante sa akin ang pagiging magkaibigan natin. I'm sorry, hindi ko masusuklian ang pag-ibig mo sa akin. Marami akong pangarap na gusto ko pang tuparin at hindi ikaw ang babaeng nakikita kong makakasama ko sa pag-abot ng lahat ng yun. Tumawa si Janela pero tumulo naman ang mga luha nito. Ano ka ba? Ayos lang. Hindi naman kita pinipilit. Akala ko lang. Bumuntong hininga siya. Sorry. Pinilit nitong umiti at pinunasan ng mga luha. Okay, sorry din ha. Nagnakaw ako ng halik sa'yo dati. Umasa kasi ako. Akala ko may pag-asa tayong dalawa. Niyakap niya ito. Sorry talaga. Makakahanap ka rin ng para sa'yo. Nang makabalik si Miguel sa syudad ay nakipagkita na siya kay Isabela. Nagpa-impress siya sa anak ni Mr. Rockwell. Bawat pagkikita, puno ng mga nakatagong agenda at hindi sinasabing mga hangarin. Ang hindi niya alam, haharapin niya ang panlilinlang at pagtataksil. Naputo lang lahat ng ambisyon at plano niya. Sa marangyang ballroom ng Rockwell State, nakatayo sa harap niya si Isabela. Nag-aapoy ang galit sa mga mata nito. Kasabay ng pagsinghap niya ang singhap ng mga tao nang sampalin siya nito. Isabela, bakit mo ko sinampal? Tanong niya sa babae. Galit na galit ito. Anong klase kang tao, Miguel? Paano mo naisipang magpapakasal ka sa akin para lang sa sarili mong kasakiman sa kapangyarihan? Kumunot ang noo niya. Ano bang sinasabi mo? Wala akong ganyang intensyon. Nasira ni Miguel ang tiwala ng lahat. Nauutal pa siya. Pilit niyang hinahanap ang mga salita para ipaliwanag ang sarili. Pinagmasdan ng ibang mga bisita ang eksena ng may matinding atensyon. Hindi niya na pwedeng talikuran ang katotohanan iyon. Sarkastikong tumawa si Isabela. Oo naman, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Yun pala, handa mo kong gamitin para umakyat sa corporate world at malampasan ng ama kong labis na pinagkakatiwalaan ka. Halata ang guilt at pagkapahiya sa boses ni Miguel. Hindi ko ginustong saktan ka, Isabela. Gusto ko lang maging matagumpay katulad ni Mr. Rockwell. Kaya gusto mo kong pakasalan para lang makuha mo ang empire ng pamilya ko? Gaano ka kababa, Miguel? Nang iinsultong tanong nito sa kanya. Ramdam niya ang bigat ng mga salita ni Isabela. Parang gumuho ang mundo niya. Ang akala niya, kaya niyang daigin ang lahat. Gusto niyang mapunta sa tuktok. Pero sa sitwasyon niya ngayon, para siyang hinulog sa masakit na paraan. Puno ng kahihiyan ang kalooban ni Miguel. Sorry, Isabela. Hindi ko namalayan kung gaano ako naging sakim at makasarili. Dapat lang na mahiya ka sa sarili mo, Miguel. Handa kang manggamit ng tao para sa sarili mong kapakanan? Hindi ako makapaniwalang hinayaan ng daddy ko ang isang tulad mong mapalapit sa pamilya namin. Sigaw sa kanya ni Isabela at tinalikuran siya nito. Hinabol niya ito. Please, Isabela, gagawin ko ang lahat para maitama ito. Please. Dinuro siya ni Isabela. Tigilan mo ko. Hindi kita kayang patawarin ng ganoon kadali. Hindi mo kilala ang pamilya namin. Pagsisisihan mo, kinalaban mo kami. Sa isang mabilis na galaw, tumalikod sa kanya si Isabela. Saglit na tumigil ang oras para kay Miguel. Kahihiyan at panghihinayang ang lumamon sa kanya. Katulad ng sinabi ni Isabela, pinagbayaran niya ang pagiging gahaman niya. Nawala siya sa Rockwell Company. Ginawa lahat ng babae para masira ang pangalan niya sa industriya. Ganoon kabilis bumagsak ang pangalang iningatan at pinalago niya sa loob ng ilang taon.
Umiinom siya ng alak habang mag-isa sa loob ng condo unit niya. Ilang sandali pa, tumawag ang partner niya sa isang negosyo. Hello Miguel, may balita lang ako. May loss sa company. Wala tayong choice kundi i-dissolve ang partnership at baon na tayo sa utang, kaya kailangan na nating mag-liquidate. Imporma nito sa kanya. Sinapo niya ang kanyang ulo. Sunod-sunod ng problema niya. Hindi niya na alam kung papaano pa tuwid na makakapag-isip ng solusyon. Ano? Paano nangyari yon? Nagtiwala ako sa inyo kasi akala ko kaya nyo. Naiinis na sabi ni Miguel. Huminga ito ng malalim. Hindi pa ako sigurado sa mga eksaktong detalye, pero parang may ilang maling pamamahala at hindi inaasahang pagbabago sa merkado, kaya humantong sa ganitong sitwasyon. Napailing naman siya. Hindi maganda to. Magkano ang utang ang pinag-uusapan natin? Malaking halaga, Miguel. Imporma nito sa kanya. Mas malaki pa sa puhunang binigay natin. Mahina siya nagmura. Hindi ako makapaniwala dito. Hindi ko akalaing may mangyayari pang ganito. Hintayin niyo ako sa susunod na meeting. Kumonsulta tayo sa financial advisor ko. Tingnan natin kung merong anumang paraan para mabawasan ang obligation natin. Pagkababa ng tawag, binato niya ang baso ng alak niya. Umigting ang kanyang panga kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi niya na talaga alam kung ano ang gagawin. Bumalik lahat ng karma sa mga masasamang ginawa niya. Unti-unti niyang naramdaman ang kanyang pagbagsak. Wala nang tumanggap sa kanya kahit gaano pa kaganda ang credentials niya. Binenta niyang mga ari-arian, balak niyang magsimula ng sariling kumpanya niya pero alam niyang hindi pa sapat iyon. Lalo pa at nakuha ang ibang ari-arian niya para bayaran ang mga utang na naiwan. Kailangan niyang paramihin ang pera niya sa sobrang desperado ni Miguel, natagpuan niya ang sarili niya sa kasino. Desperadong tumango si Miguel. Ito na ang huling pagkakataon ko. Kailangan kong ibalik ang lahat ng perang nawala sa akin. Sir, sigurado ka bang gusto mong itaya lahat ng natitira mong pera? Tanong ng dealer sa kanya. Tumango na lamang siya. Good luck, sir, sabi nito sa kanya. Pinanood niyang mabuti ang mga baraha niya. Sige na, pagbigyan mo na ako ngayon. Pinakita ng dealer ang card. Sorry sir, mukhang hindi mo kakampi ang swerte ngayong gabi. Parang gumuho ang mundo niya. Tila nananaginip lang siya. Hindi pwedeng mawala sa kanya ang mga pinaghirapan niya. Hindi to maaaring mangyari. Desperado niyang saad. Gusto mo bang subukan ulit, sir? Tanong ng dealer sa kanya. Bumaha ang frustration sa mukha ni Miguel. Wala na akong pera na pwede kong ipusta. Sobrang desperado akong manalo. Hindi ko man lang inisip ang kahihinatnan. Pasensya na po sir pero sugal tong pinasok ninyo. Walang maayos na assurance. Saad nito sa kanya. Mapait siyang napangiti. Nabulag siya sa kanyang desperasyon. Talagang babalik ka na sa probinsya ninyo? Yun ang tanong sa kanya ng kaibigan niyang si Jordan. Naibenta niya na ang kondo niya at sa bahay siya nito pinatuloy. Sa araw na yon, uuwi na siya. Wala naman na siyang dahilan para manatili pa sa syudad na pinangarap niya noong bata pa siya. Bumuntong hininga si Miguel. Hindi ako makapaniwalang nangyayari to. Hindi ko akalaing makakauwi ako sa probinsya namin. Tinapik nito ang balikat niya. Naniniwala ako sa iyo, Miguel. Nakakaahon ka rin. Malungkot siyang napangiti. Kaya ko pa ba? Wala nang nagtitiwala sa akin. Wala na. Gumawa ako ng ilang masasamang desisyon at sinira ang tiwala ng ilang mahalagang tao sa akin. Dahil sa kayabangan at kasakiman ko, nangyari to lahat. Mahirap yan. Nasabi mo na ba sa mga magulang mo? Tanong nito sa kanya. Umiling siya kaagad. Hindi pa. Palagi nilang ipinagmamalaki ang karera ko at ang tagumpay ko. Hindi ko sila kayang harapin at sabihin sa kanila na wala na ang lahat. Sinasaway nila ako palagi sa pagiging mataas ng ugali ko pero hindi ako nakinig. Bumuntong hininga si Jordan. Kailangan mong sabihin sa kanila, maiintindihan kanila sila ang taong hindi tatalikod sa'yo. Nangilid ang mga luha ni Miguel. Alam ko, pero ngayon lang ako nakaramdam ng kabiguan. Hinayaan ko ang ego ko at pagnanais na masirain ang lahat. Baka makatulong ang pagbabalik mo sa probinsya ninyo kung saan ka nagmula. Maaari kang magsimula muli at ayusin ang mga bagay sa buhay mo.
marahang sabi nito. Tumango naman siya. Sana nakinig na lang ako sa payo ng mga magulang ko at hindi ko hinayaang bulagin ang pride at kayabangan ko. Hindi pa naman huli ang lahat para matuto ka sa pagkakamali mo. Tipid siyang umiti. Salamat dahil nandyan ka para sa akin. Kailangan ko ng kausap sa mahirap na oras na ito. Palubog ng araw. Nasa biyahe na siya papuntang probinsya nila pero hindi siya nilubayan ng kamalasan. Napamura siya nang makitang flat ang gulong ng sasakyan niya. Habang pinapalitan ng gulong, bumalik ang kanyang isipan kay Janela. Nagsisisi siyang pinili niyang talikuran ng pag-ibig nito para lang sa kanyang ambisyon. Napatingin siya sa simbahan malapit sa kanya nang maging maingay sa labas. Janela? Nakamove on na si Janela at nakahanap ng pag-ibig sa ibang lalaki. Isang realisasyon iyong dumurog sa puso ni Miguel. Ang ganda nito sa suot na wedding gown. Muling nagbukas ng mga lumang sugat na hindi pa naghihilom ang makitang masaya si Janela sa araw ng kasal nito. Nagtama ang mga mata nila at sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras para kay Miguel. Naramdaman niya ang pagtaas ng emosyon sa loob niya, pinaghalong panghihinayang at pagkadurog. Naramdaman niya ang pagtaas ng emosyon sa loob niya, pinaghalong panghihinayang at pagkadurog. Nanginginig ang mga kamay, tuluyang naayos ni Miguel ang gulong at tumayo. Bumalik ang tingin niya kay Janela. Pansamantala itong lumapit sa kanya. Umuwi ka na pala. Mahinang saad nito. Sorry kung hindi ko sinabi sa yung ikakasal na ako. Kahit ganun ang nangyari sa pagitan natin, naging mabuting magkaibigan naman tayo. Napalunok si Miguel. Nangingilid ang mga luha nito. Ayos lang. Masaya ako para sa'yo. Ngumiti naman ito. Salamat. Sige babalik na ako ron. Malapit nang magsimula ang kasal ko. Hindi ako tumigil sa pagmamahal sa'yo, Janela. Halos ibulong na ni Miguel sa hangin iyon. Nanlambot ang mga mata ni Janela. May bakas ng kalungkutan doon. Alam ko, Miguel. Kaya nga, hindi ko maintindihan kung bakit tinanggihan mo ko noon. Ramdam kong mahal mo rin ako dati. Ngayon, alam ko lang dahil sa ambisyon mo kaya hindi mo ko nagawang piliin. Pero nasa likod na natin ngayon ang nakaraan. Gumawa tayo ng mga pagpipilian at dapat tayong mamuhay sa mga pinili natin ngayon. Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Miguel habang pinagmamasdan si Janela na lumalayo. Ang mga kampana ng simbahan ay tumutunog sa malayo. Isang matinding paalala iyon sa kanya ng mga pinakawalan niya at mga hindi maiiwasang pagbabago. At habang papaalis si Miguel na natili sa kanyang pagsisisi, mananatili iyong isang pag-ibig na babagabag sa kanya magpakailanman. Natagpuan ni Miguel ang kanyang sariling nakatayo sa harap ng kanyang tahanan noong bata pa siya. Humarap siya sa kanyang mga magulang, nagdulot ng kahihiyan sa kanya ang kanyang mga kabiguan. Anak, kumusta ka? Kumusta ang biyahe mo papunta rito? Magiliw na tanong ng nanay niya. Nagluto ako ng paborito mong menudo. Natanggal po ako sa trabaho. Saad niya sa mga ito. Natigilan ang kanyang ama. Anak, bakit? Anong nangyari? Umiling si Miguel. Bumagsak na po lahat, maging investments ko. Wala na pong nagtitiwala sa akin. Tuluyan na pong bumagsak ang career ko. Sorry po. Hinawakan ng kanyang inang kamay niya. Bakit naman, Miguel? Hindi na niya napigilang umiyak sa harap ng mga ito. Hindi ko po alam kung papaano nangyari. Naging gahaman at mayabang po ako sa trabaho ko. Naghangad po ako ng sobra. Kinain po ako ng inggit ko. Naging gahaman po ako kaya nawala po ang tiwala nila sa akin. Niyakap siya ng kanyang ina. Hindi ka iiyak ng ganito kung hindi sa sobrang bigat ng nararamdaman mo. Sige lang anak, ibuhos mo lahat ng sama ng loob mo. Anak, hindi mo ba naisip na ang trabaho ay hindi lamang para sa pera? Hindi mo ba naisip na dapat magpakumbaba ka sa trabaho at magpakatatag? Lagi namin yang bilin sa'yo ng nanay mo. Saad ng kanyang ama. Nanginginig ang mga balikat niya. Sorry po. Naging mas mahalaga sa akin ang pera at kayabangan. Naging mali po ang mga desisyon ko. Marami po ang nawala sa akin ngayon. Hinaplos ng kanyang ina ang mukha niya. Anak, hindi pa huli ang lahat. Matuto ka sa pagkakamali mo at dapat mong gamitin yon para bumangon muli. Hindi hadlang ang pagkakamali para magtagumpay ulit sa buhay.
Tahimik na nakinig ang kanyang mga magulang. Puno ng halong lungkot at pangunawa ang mga mata ng mga ito. Nakita ng mga magulang niya ang mga palatandaan ng pagmamataas at kasakiman niya. Ngunit hindi pa rin natinag ang pagmamahal ng mga ito para sa kanya. Ang mga ito ang nagsilbing tanglaw sa kanyang pinakamadilim na oras. Sa mga sumunod na araw, isinubsob ni Miguel ang sarili sa mga simpleng ritmo ng buhay probinsya. Nagpagod siya sa bukid kasama ang kanyang ama. Naramdaman niya ang pawis sa kanyang noo at ang pananakit ng kanyang mga kalamnan. Umupo siya sa ilalim ng puno at nagpahinga. Nang matapos ang trabaho, umuwi na siya sa kanila. Hindi niya na sana papansinin ang mga tsismosa nilang kapitbahay kung hindi niya lang narinig ang kanyang pangalan. Narinig niyo ba? Nawala ang lahat ng tagumpay ni Miguel dahil sa kanyang kayabangan at kasakiman, sabi ng isa niyang kapitbahay. Tumango naman ang kausap nito. Oo, balita ko nga, bumalik siya sa pagiging mahirap at lahat ng yon dahil sa sarili niyang kagagawan. Kawawang lalaki, inhinyero na pero sinira ang reputasyon. Nasaktan siya sa sinabi ng mga ito. Nilamon ng hiya ang kalooban niya. Papaano nasasabi ng mga ito ang mga ganoon tungkol sa kanya? Kahit ganoon ang nangyari, batid niyang nagsumikap naman siya para sa kanyang tagumpay. Tumawa ang mga ito. Aba, masyado naman kasing mapagmataas at makasarili. Hindi niya ibinabahagi ang mga pagpapala niya sa iba. Naging matapobre pa. Akala mo hindi nanggaling sa kahirapan. Pinanganak din naman sa putikan. Ang bilis ng karma, digital na. Napagtanto niya naman ang mga pagkakamali niya. Tama ang mga kapitbahay nila. Masyado siyang nakatutok sa sarili niya at nakalimutan niyang magpasalamat sa kung ano ang mayroon siya. Naghangad pa siya at hindi na kontento. Ilang sandali pa, dumating ang nanay ni Miguel at narinig ang mga chismis. Anong nangyayari dito? Bakit niyo pinag-uusapan ng anak ko? May bahid ng iritasyong tanong ng kanyang ina sa mga ito. Sumagot naman ang isa. Sinasabi lang namin kung paano nawala ang lahat kay Miguel dahil sa kanyang kayabangan at kasakiman. Totoo naman, di ba? Bakit ka nagagalit dyan? Pinagtanggol agad siya ng nanay niya. Hindi totoo yan. Maaaring may mga pagkakamali si Miguel, pero mabuti siyang tao at natutuhan niya na ang mga leksyon niya sa buhay. Kung ako sa inyo, isipin ko ang sarili kong buhay kaysa magpakalat pa ng chismis. Sapat na ang paghihirap ni Miguel at huwag ninyo nang dagdagan pa. Wala naman kayong ambag sa pagpapalaki naming mag-asawa sa anak namin. Hindi namin kailangan ng mga opinyon ninyo. Hinawakan ni Miguel ang nanay niya para pigilan ito. Nay, tama na po. Pumasok na po tayo. Hayaan na lang natin sila. Nagawa niyang papasukin sa loob ang nanay niya pero gigil na gigil pa rin. Ayaw talaga nitong magpaawat. Kung hindi niya pa inawat kanina, baka napunta pa sila sa barangay. Hinampas ng nanay niya ang lamesa. Anak ko yan! Hindi ko pababayaan na bastusin siya ng tsismosang kapitbahay natin. Huminga ng malalim si Miguel. Nay, please, huminahon kayo. Hindi naman nila alam ang totoong nangyari. Walang bigat ang mga sinasabi nila. Nanlaki ang mga mata nito. Alam ko yung mga tsismosa na yan, anak. Hindi ko pababayaan na bastusin nilang pagkatao mo. Mga walang magawa sa buhay. Palamon din naman ang mga asawa. Lumapit ang tatay niya rito. Mahal, relax ka lang. Ang puso mo, huwag ka nang mag-aksaya ng panahong isipin pang mga yan. Ang mahalaga, ayos lang ang anak natin. Umiling ang nanay niya. Pero alam ninyo kung gaano kasama ang mga taong yan, di ba? Hindi ko pababayaang maliitin ang anak ko. Huminga ng malalim si Miguel. Nay, tama na po. Hindi ko naman pinapansin yung mga sinasabi nila. Hindi naman nila alam ang buong kwento. Pero anak, hindi ko kakayaning hindi ako mag-react sa mga taong naninira sa'yo. Mga siraulong mga yun. Mariing sabi nito. Hindi alam ni Miguel kung matatawa siya o maaawa sa nanay niya. Ayaw niyang makipag-away ito para sa kanya. Hindi niya gustong magkaroon ng gulo ang mga magulang niya sa ibang tao. Hinawakan ng tatay niya ang kanyang ina. Kaya nga kami nandito para pigilan ka. Hindi naman tama na magwala ka sa harap ng ibang tao. Tumango si Miguel. Nay, please, hindi ko na po kailangan ng depensa mo. Alam ko naman kung sino ang totoo at hindi. Hayaan niyo na po ang mga yan. Tama si Miguel, mahal. Hindi dapat tayo magpatalo sa mga tsismosa. Basta alam natin ang totoo, wala tayong dapat ikatakot. Segunda pa ng kanyang ama. Pero anak, niyakap niya ang nanay niya. Nay, huwag na po kayong mag-alala sa akin.
Nasasaktan po ako sa mga sinasabi nila pero kaya ko po. Pinalaki niyo po akong matatag kaya babangon ulit ako sa buhay. Huwag na po kayong mag-alala. May stress lang po kayo. Tumulo ang luha nito. Alam ko naman yan, anak. Sorry at hindi ko napigilan ang sarili ko. Mas lalo niya itong niyakap. Hindi naman ako naapektuhan sa mga sinasabi nila. Basta alam natin ang totoo, wala tayong dapat ikabahala. Tumango ang kanyang tatay. O sige, kumalma na tayong lahat. Tahan na. Tama na mahal. Hindi naman tayo dapat pumatol sa mga tsismosa. Ipagdasal na lang nating sana maintindihan nila ang sitwasyon. Pinunasan nito ang mga luha. Oo nga, tama kayo. Sorry ulit anak, hindi na mauulit. Ngumiti si Miguel. Okay lang Nay, basta alam kong nandito kayo para sa akin. Wala kayong dapat ikabahala. Dahan-dahan ngunit tiyak, nagsimulang buuin ni Miguel ang sarili niya. Inialay niya ang kanyang mga kasanayan at kaalaman sa kanyang komunidad. Nakahanap na rin siya ng trabaho bilang professor sa engineering courses sa community college sa probinsya nila. Natutuhan niyang pahalagahan ang kagandahan ng probinsya. Gustong-gusto niya dating makaalis sa pinagmulan niya pero niyayakap niya iyon ngayon ng buong puso. Inalagaan niya ang init ng ugnayan ng mga tao at ang hindi mabibiling kayamanan, ang pagmamahal ng pamilya niya. Habang ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan, natagpuan ni Miguel ang kapayapaan sa yakap ng kanyang pamilya. Napagtanto niya na ang tunay na tagumpay hindi nasusukat sa laki ng bank account ng isang tao o sa titulo ng isang tao, kundi sa lalim ng pagkatao. Sir, bye po. Huwag niyo po sana kaming ibagsak. Life and death po yan. Natatawang sabi ng estudyante niya. Mahina siyang tumawa. Dapat, nag-aaral kayong mabuti. At habang nakatingin si Miguel sa mga estudyante, nagkaroon siya ng tamang landas. Nakita niya sa mga ito ang dating batang Miguel na mataas ang mga pangarap. Iyon ang tunay niyang landas. Isang landas na naliliwanagan ng kababaang loob, ginagabayan ng integridad at pinayaman ng pagmamahal ng mga taong hindi tumitigil sa paniniwala sa kanya. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mo kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.